Alright. So, magandang araw po. So, we're going to discuss about operations on set. Our objectives for this topic: differentiate union from intersection of two or more sets. Number 2, find the complement of any set given the universal set. Number 3, translate the element or elements of a set into a Venn diagram. And 4, demonstrate positivity in doing the assigned tasks for better output. So let's start. Number 1, complement of a set. So let U be the set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, 1, 3, 5, 7. B, 2, 3, 5. Find, number 1, a complement or A prime. So yung yung merong konting doon na slash doon sa sa bahagya sa itaas right after ng letter A, no? Yan po ay prime. Okay. So when you say A prime, ganito lang po. So A prime is 2, 4, 6. So ito po yung A natin, di ba? Ito yung A. Yan. So kunin natin yung A. Tapos, ikukumpara natin sa universal set. Meron siyang 1, meron ding 1 si universal set, merong 3 si A, meron ding 3 si universal. Merong 5, merong 7. Ano ang wala kay A na meron kay universal set? These are 2, 4, and 6. Hindi po, 6. 2, 4, 6. Okay. Notice that 2, 4, and 6 are element of U but are not elements of set A. So, ibig sabihin, yan po yung ating answer. A prime. Ito po yung answer natin. Gets? Yan. So, nilagyan ko ng yellow. Color yellow. Next, find number 2. B prime. Ito naman po yung B. May basis po kayo sa itaas yung pula. So, B is a set of 2, 3, 5. So, tatanggalin natin lahat iyan sa 2, 3, 5 sa universal set. 2, 3, and 5. Ano ang elements na wala kay B na nandun sa U? Ito po yung 1, 7. 1, 4, 6, 7 po. 6, 1, 7. 1, 4, 6, 7. Yes, tama po kayo. 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6, 7. Okay? So 1, 4, 6, 7 are elements of U but are not elements of set B. Yan po yung tinatawag ng prime. Okay? So sa madaling salita, ang prime po, kapag kinukuha natin yan, kinukumpara natin sa universal set. Tatanggalin natin lahat ng elements ng B, no? Ang matira sa elements ng U, yun po yung wala sa B. So, madaling salita, ano ang wala kay A na meron sa universal set? Ano ang wala sa set B na meron doon sa universal set? Yun po yung ilalagay natin sa A prime and B prime. Naintindihan? Opo. Okay, next. Opo, sir. Complement of set A. Okay, written as A prime or A, tapos bahagyan parang letter C sa itaas, is the set of elements in the universal set which are not in the set A. So kaya tinawag na the complement of set A. Okay? Ano pa, sa madaling salita, ano ang kukumpleto sa A? Huh? Ano pong kukumpleto sa A? Kung babalikan ninyo, ano ang kukumpleto sa A? Ano ang kukumpleto sa A? Ano ang wala sa elements ng set A? 2, 4, 6 po. 2, 4, 6 2, po. 4, 6. Yun po ang 2, 4, kukumpleto. 6. Yes, tama po. Yun po yung kukumpleto sa set A. Yun po yung A prime.
Ano ang kukumpleto sa set B? 1, 1, 4, 6, 7. 4, 6, 7. 7. Okay? So, yan po yung tinatawag nating complement. Next, we have here, number 2. The difference of two sets. Number 1, if D has these elements A, E, I, O, U, and E, the elements are A and E. Then, D minus E. D minus E. No? Or the difference of D and E. Yun po. So, ibig sabihin, no? Parang subtraction lang ng numbers. No? So, let's see. Tatanggalin natin yung elements ng D. Tatanggalin natin yung elements ng A sa D. Ang maiiwan yun po yung difference. Okay po? Sige. Tignan ninyo. Sa D minus E, tanggalin natin si A and A dun sa D. Ano ang naiwan? I, O, U. I, O, yun po yung difference. Kunyari, 5 minus 2, 3 po ang naiwan. Okay po? So, ulitin natin. The difference of D and E, tatanggalin si A dun sa D, tatanggalin si E dun sa D, ang naiwan I, O, U na lang po. Ito yung D minus E. Yan na po yung sagot natin. Okay po. Dito naman sa E minus D, the difference of E and D. Tanggalin mo yung elements ng E. Elements ng E doon sa D. A, tanggal. A. E, tanggal. May naiwan ba sa E? Wala po. Wala. Wala po. Kaya ang sagot natin ay empty. Malinaw? Opo. Also, number 2. If S has these elements 1, 2, 3, 4, 5 and M 1, 3, 5, 7, 9. So S minus M or the difference of S and M. Tanggalin natin ang 1, 3, 5. Okay? So ano ang difference? 2, 4 2, po. 4. Huwag na ninyong intindihin yung, sir, meron pang 7 and 9 dun sa M. O huwag ninyong intindihin, ang basis po natin ay yung S. Basta tinanggal natin si 1. Tinanggal natin si 3. O, wala na. Ang naiwan na lang po ay 2 and, tinanggal pa yung 5. Tapos ang naiwan na lang ay 2 and 4. Tama po yan. Sir, ulitin ko lang doon sa set M, meron pang 7 and 9. Hindi na. Huwag na nating intindihin yun. Okay po? Naintindihan? Kasi nga, dito tayo sa S. Dito po tayo magsisimula. Okay? Ano naman po ang difference ng M and S? Ano naman po ang 7 and 9. Okay, so yung M tanggalin natin doon sa ano? Yung M tanggalin natin doon sa ano? Tanggalin natin ang 1, tanggalin natin ang 3, tanggalin natin ang 5. Ano ang naiwan? 7, 9 po. 7 and 7 9. and 9. Next, pangatlong sample. Let P, M-A-T-H-E, Q, A-V-E-R-G. So, now what do you think the difference of P and Q? So, tanggalin natin si, anong tanggalin? A. Ano pa? E. Po. E. Anong natira sa P? M? M. Yun po yung difference. Okay po? Yun po yung difference. Next, Q minus P. So, nasan ang Q? Ito si Q. Tanggalin natin yung A. Meron pa ba? Tanggalin natin yung E. Ano ang natira kay Q? V, G. Yes, sila na po ang natira. So, ganun lang po yung difference. Naintindihan?
The difference is the answer in subtraction. Naintindihan? The difference is answer in subtraction. Next, therefore, difference of two sets P and Q denoted by P minus Q is the set of all elements found in P but are not in Q. Hence, P minus Q is the set of X such that X is an element of P and X is not an element of Q. Yun po yung ibig niya sabihin. Okay po. Next, number 3, intersection of set. Kung matatandaan niyo po yung lesson natin about joint set, no? Join. So when we say joint, no, magkapatong yung kanyang sets o yung circle. Naintindihan, nag-overlap. No? Hindi man totally magkapatong, at least may mga elements po na the same, no? Or common sa dalawang sets. Katulad nito. The intersection of two or more sets refers to the common elements between the set involved. Sir, pareho lang doon sa joint? Opo. Okay? Pareho lang po doon sa joint sets. A, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 8, and 9. B, 2, 4, 6, 8. No? Notice that sets A and B are joint sets. Correct? Sa makatuwid, the two sets have common elements. What are these elements? Si set A merong 2, si set B merong 2. Ano pa? Wala na? 8 po. 8 po. Si set A merong 8, si set B meron ding 8. Yun po. Ibig sabihin, meron silang parehong elements na 2 and 8. Si set A and set B meron silang 2 and 8 na magkapareho. Okay, so the common elements represent the intersection of sets A and B. Tapos, mag-overlap po. So, ganito po ang itsura ulit ng overlapping. Ayan. In symbol, A, tapos may pabaliktad na na U. No? Parang itinaob na yun. Okay? So, ang tawag diyan ay A intersection B. Saan po? 2 and 8. Doon po ang kanilang intersection. Okay? Kung iisipin ninyo po ang intersection ng Susano Road and General Luis sa may stoplight. Have you been in Bayan? Opo. Ayan. Doon sa may stoplight doon, no? Merong intersection diyan, stoplight eh. Hindi pwedeng basta-basta na lang dumaan doon, no? Kailangan you have to consider the green and the red lights. Okay? No, kapag green, go, tapos red, stop. Okay? So kailangan you have to follow that or else magkakaroon tayo ng accident. Okay? No. Ang ibig kong sabihin po, pareho po nilang pag-aari yung intersection. Pag-aari ng Susano Road, yung intersection na yon, at pag-aari din po ng General Luis. Kaya, yan po yung tinatawag nating intersection. Kaya kapag walang lights yan at walang traffic enforcers na nakabantay, maraming aksidente na nangyayari. Okay po? Naintindihan? Yun po yung tinatawag nating intersection, pag-aari nila pareho. Ito po yung symbol, pataob na U. A intersection B ang tawag po natin dyan. Tapos ito yung sagot, 2, 8. This can be best illustrated using Venn diagram. The shaded region represent the intersection of sets A and B. Yan. Joint set po sila. Naintindihan? Opo. Alright, so example number 2. Set A, counting numbers less than 5. So what are the counting numbers less than 5? Eh, di ba? 1, 2, 3, 4. Tama? B. Set B naman na even numbers less than 7. 2, 4, and 6. Even numbers less than 7, eh di ba 2, 4, 6. Tama?
Yes or no? Opo. Opo. Pwede kong i-type po Opo, yan. sir. 2, 3, 4. Yan po yung mga less than number. Dito naman yung 2, 4, 6. Yan po yung mga binabanggit niyang elements. Okay? Doon naman sa C, set C, prime numbers less than 6. Ano po yung mga prime numbers? We have 2, 2, 3, 3, and 5 po. 5. Okay po? So, we will not consider 1 as a prime kasi special po yan. Okay? Naintindihan? Opo. When you say prime numbers, ito po yung numbers na ang factors niya ay 1 at saka 2 itself. Okay po? So 1 times 2, the product is 2. 1 times 3, the product is 3. 1 times 5, the product is 5. So we cannot say that 1 is a prime. Kasi nga, siyempre, hindi pwedeng the factors of 1 is the number 1 and the number 1 itself. Mali po yun. Okay? Naintindihan? Naintindihan? Opo. Okay, so let us continue. Let us first list the elements of the sets specified above. A, 1, 2, 3, 4. B, 2, 4, 6. C, 2, 3, 5. Ayan na po. Okay? So, can you identify the elements of A intersection B? Sige nga, tignan ninyo kung merong pareho sa sets A and B using your naked eye. Utak lang 2 po. and 2 and 4. 4 and 2 and 4. 4 po. So, 2 and 4 po ang sagot. Okay? How do you write the answer? A intersection B, ganun po. A intersection B, how? How to write? Hello? Paano po? How to write the answers? Paano? A intersection. Ano symbol ng intersection natin? Ito, yung pabaliktad na yun. Okay po? So, Opo. pag ganun siya, Opo. A intersection, ganun. Okay? Pagkatapos, B. Ilagay ninyo yung B. Okay? Naintindihan? Tapos, equal. Lagyan ng equal. Tapos, ilagay na yung, ano yung intersection nila? 2 and 4. 2 and Okay, so 4. tignan na natin sino nakapag-present doon sa sa ating chat box. Sinong paki-chat nga sa chat box ang inyong sagot. Sa chat box po, paki-send kung kaya ninyong gawin. Sir, paano po yung pabaliktad na ano? Yung parang burol? Baliktad na yun po. Merong dina-download lang doon. Meron din po doon sa sa insert insert what you call that? Symbols. Insert symbols. Meron din po doon katulad nito. Ayan o. Ayan. Ito. Meron din sa
Okay po. Yan, nakita ninyo to, kinuha ko. Opo. Yan. Opo. Lalagyan natin ng A, intersection B. Intersection B. Tapos, equals. Lagyan nyo ng equal. Tapos, lagyan nyo ng brace. Tapos, 2, 4. Okay po. O, ganyan po ang magiging sagot natin. So, lalakihan ko para nakita ninyo. Yan. Ayan. So, A intersection B at what elements? 2 and 4. How about this one? A intersection B intersection C. Tatlo sila. 2, Po. 2, 2 po. 2. 3, 3. Walang 3. Walang ano. 2 lang, di ba? Opo. Yes. So, ilalagay niyo po itong dalawa. Kopyahin natin. Hindi ko makopya. Tapos, ayan. Ayan. Tapos, lagyan natin ng intersection din. Yan. Bali, tatlo na. So, A intersection B, intersection C. Yan. Equals, lagyan ng brace, at ilagay si, anong elements? 2 po. 2. Okay, so, pwede na natin lakihan ito, tapos, para makita ninyo. 36. Ayan. Ganyan po ang sagot. Okay po. Can you identify the elements of A intersection B? Yes. It's 2 and 4. Tapos, how about this? A intersection B intersection C? It's 2. Gets? Madali lang pala. Okay po. Madali lang? Opo. Opo. Tayo ngayon. For a better view, let us observe the following Venn diagram. Tatlong sets A, B, C. Now, what are the intersection of A and B? 2, 4 po. 2 and 4 po. 2, 4 po. 4. No? 4 po. A and B, 2, 4. Kasama po yung yung 2. No? Kasama po yung 2. Yes? Tama? Opo. Within the region of A and B pa rin naman yung 2, kaya kasama po siya. So 2 and 4. How about this one? The intersection of A, B, and C. 2 po. 2 po. Yes. 2 po. Nasa gitna nilang tatlo, tama? Yes or no? Opo. Yes. Opo. Next Venn diagram. The intersection of A and C. 2 and 2 3 and 3 po. 2 and 3 po. 2 and 3 Okay. Next, the intersection of B and C. 2 po. 2 po. 2. Okay po? Naintindihan? Opo. Okay, so let's Opo. 4. Number 4. The union naman po. No? Naririnig na ninyo yung union? Dati may brand name ng electric fan, mga appliances, union. Hindi ko lang alam kung meron pa ngayon hanggang ngayon. Baka nalugi. Union ang tatak ng kanilang produkto o yung mga appliances. No? Sa mga manggagawa naman po, union ang tawag nila doon. Para mapatibay ang kanilang samahan, no? Sumasama po sila sa union, no? Na kung saan yung union ang magtatanggol, na hindi nyo pwedeng basta-basta tanggalin ang isang tao o isang manggagawa, no? Na walang matibay na ebidensya.
sa lahat ng mga paratang. Kailangan dumaan pa rin po sa magandang proseso. Okay po? Union po yung magtatanggol. Kaya pagdating sa mga samahan ng mga manggagawa, meron ding president, vice president, basta officers. Sila po yung mga namamahala sa union. Okay? So, tama na yung ating patalastas dyan. Union of sets. The union of sets A and B, written as A, tapos capital letter U lang, parang universal lang siya. So, A union B. Pero ang basa natin ay A union B. Is the set of all elements in A or in B or in both A and B. For example, consider this set M, A, B, C, D, and set P, A, E, O. The union of M and P are, ito po yung kanilang elements. The elements of the union of M and P are A, B, C, D, E, O. Okay? Parang universal lang po. Pagsasamahin nyo lang lahat ng elements ng M and P, but there must be no what? Repetition of elements. It should be listed once only. Okay? So I am talking about the elements. No, kapag merong magkapareho, no, all we have to do is list the elements once only. Okay? Element or elements. Okay? Now, look at the M. Merong A lang din isulat natin. Hindi pwedeng dalawa. B, ilagay ang B. C, ilagay ang C. D, ilagay ang D. E, ilagay ang E. O, ilagay ang O. So, naipasok na lahat, di ba? Tama? Opo. Okay. So, yan po yung tinatawag natin union. Yan po yung ating tinatawag na union. All elements contained in set M and P. Note, same elements must only be written once. Okay? Yung the same elements, yun yung sinabi ko kanina, kung merong pareho, no, kailangan ilista lamang or isulat ng minsan lamang. Okay po? Next. Example number 2, set M is A, B, C, D, set P, A, E, O, and set R, D, E, F. The union of M and P and union of R. Union of P, union of R. So, pagsasamahin nyo lang lahat ito. So, A, B, C, D, E, F. F, O. Lahat nandyan na. Okay? All the elements of P, M, P, and R, yan na po yung tinatawag nating union. Ganito po ang solution ng sagot. Solution ng sagot. Okay? M union P union R is A, B, C, D, E, F, O. And of course, the Venn diagram, no? All you have to do is shade all the regions. The entire region of M, the entire region of P, the entire region of R should be shaded all. Naintindihan? Opo. Yan. Opo. Kanina sa ating intersection, ang shaded lamang po ay yung part ng intersection. This time kapag union, isi-shade nyo lahat. Okay? Next. Study the following. Practice exercises. Let U, A, B, E, H, I, M, P, R, S, T. No? A, B, A, R, T, B, B, may natuldok na nilagay ko. Should be comma. A, B, A, S, E. C naman, A, I, M, and D, I, and T. So, find. Yan. Yung sagot natin. Find A intersection B. Tignan ninyo yung A and B. Ano ang kanilang elements na magkapareho? B and N po. B and A. Okay? So, tumingin po kayo doon. Huwag lang po doon sa sagot ko kaagad. Okay? Dapat maintindihan niyo po. Next. Letter B. A union B. Ito naman A at saka B.
Yung union naman po, yung pagsasamahin natin. A, sulat. B, isulat. E, R, B, E, S pa pala. S, R, T. Mas maganda na isulat, no, yung letters ng magkasunod-sunod base doon sa ating English alphabet. Okay po? A, B, C, D, E. Mas magandang tignan at mas magandang basahin. Naintindihan? Another example, letter C. A intersection B intersection C. Balikan natin yung given. Asan ang intersection ng A, B, C? Asan ang intersection ng A, B, C? A po. A po. A lang? A lang, di ba? Tama. So, Opo, A intersection C intersection D. A, C, D naman po. A, C, D. Ano ang intersection nila? Wala po. Wala po. Wala po. Wala. So, kaya ilalagay natin empty. Ganito siya. Okay, letter E. C, union muna nila, union. C, union D, tapos kapag nakuha ninyo yung union nila, yung prime. Paano kayang gawin to? So, C, union D. Tignan muna natin ang union ng dalawa. Ano ang union nila? Ng C and D. A, I, M, T. Tama? Opo. Yes. So, yun po yung kanilang union, pero hindi pa tayo tapos nun. Hindi pa tayo tapos nun. A, union D. So, ang sagot natin ay A, I, M, T. Okay? Opo. Okay. Tapos prime po, ibigay natin yung prime. Ano ang prime niya? So, hindi pa tapos tong yung sagot dito, yung prime. Ano ang prime? Para makumpleto po ang prime nito, no? Ano po ang wala sa kanya? Sige. Ano po ang wala sa kanya na nandun sa universal set? Insertan natin. Insertan natin. Let us insert additional answers. Ano? A po, sir. A lang ba ang wala? A lang ba ang wala? AM po. Ay, hindi ko makuha. Sige, banggitin mo. AM po. A? Meron na tayong A. M po, sir. Sir, pwede po pabalik din. Ang wala dun ay T A po. lang po, sir. na nandito sa U. Ano ang kulang niya? M po. M? Wait lang. 'Di ba ang prime niya ay, ang union nila ay A, I, M, T. Tapos ipo-prime natin. Ano ang wala dito sa union nila na nandun sa universal set? A, I, M, T. A, I, M. Tanggal ito. A, I, M, T. Ano ang sagot? B, B, D, E, H, H, R, S. Ay, B, P pa yata. P, R, S. P, R, S. R, S. Yun po dapat ang ilalagay natin doon. Okay? So, kopyahin muna natin lahat. Saka natin tatanggalin. Ayan. So, ano sagot? Tanggal natin ang A. Ay, nawala yung ano po. Ano pa? I po, sir.
Tanggal ang I. I. M. 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 Tanggal ang M. 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 Tapos E po. Tapos Tanggal E po. ang E. E po. T. T as in tamano. E. Yan. Opo, Yan. sir. So yan Opo. po yung second solution natin. Na? Yan. So ito po yung ating final answer. Okay po. Hindi ko nakopya yung final answer. BEHPRS. Yun po yung kanilang C union D prime. Ito po. So, pansinin nyo, unan nyo munang gawin yung operation inside the parentheses. Kunin nyo muna yung union nila. Ito po yung union. Tapos sa kanina ipo-prime. Ito na po yung sagot sa prime. Gets? Naintindihan? Naintindihan po? Opo. Opo, sir. Opo. Alright, so given the diagram at the right, find, sabi niya, find. So hanapin daw natin ano ang sagot natin sa universal set. Lahat yan ay ilalagay dito. Yan. Okay? So what are the universal set? O kunyari erase ko yan. Anong sagot natin? Ano sagot natin? Pag universal set lahat po, bibilangin lang lahat yan. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13. So magbibilang lang tayo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 11, 12, 12, 13. 13. 13. Okay po? Yan po yung tinatawag nating universal set. Naintindihan? Opo. Hello? Pag Opo. E' naman po, yung E', ano ang elements na wala sa E? Okay. Ang E natin, meron siyang 1, meron siyang 3, meron siyang 6, meron siyang 4, meron siyang 5. Ano ang wala sa kanya? Na nandun sa universal din. Ulitin ko. Kapag sinabi natin prime, lahat ng elements na wala siya, pero nandun sa universal set. Tingnan ninyo sa bilog. Ito ang basis natin. Ano ang elements ng E? Diba 1, 3, 6, 4, 5. Ano ang wala sa kanya? 2, sir. 2 and Ito. 2, 7, Ito 2. 2, 7, 8, 2, 9, 7, 11, 12, Ito siya. 10. 2, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 11, 13. 13. Lahat yun ay wala sa kanya. Yun ang kulang niya. Naintindihan? So, yun po yung tinatawag nating prime. Sa F naman po, ano ang wala sa F? Tandaan ninyo, ito yung F natin. Basta lahat ng sakop ng F ay pag-aari niya yun. Okay? Ano ang wala sa F? 1, 1, 2, ako nyo? 3, ito oh. Ito lang yung F ninyo oh. Ito lang. Ang pag-aari ng F ay 4, 5, 7, 8, 9. Lahat ng numbers na nasa paligid niya ay wala sa kanya. So, ito po. 1, 2, 3, 6, 7, 6, ano pa? 10, 10, 11, 12, 13 po. 12, 13. Yun po yung F prime. Yun po yung F prime. Okay po? D naman po, D. G minus F. I-minus nyo muna po. Ano ang sagot natin sa G minus F? G minus F. Ito po. Ano po ang ima-minus natin dyan? G minus F. Anong mayroon sa F? Na meron din sa G. Diba 5 and 9? 5 and 9. Opo. Okay. So 5 and 9. Tanggalin niyo yung 5 and 9.
ano ang kulang nila? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Yes, so lahat ng mga ito, kulang nila yon. Okay? Ulitin ko, ang difference nila ay 5 and 9. Yun po yung magkapareho sila. Tama? Yes or no? Tama po. Yes? Yes. Tapos, saka ninyo ipaprime. Ano ang wala sa kanilang difference? Eh di lahat ng numbers na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. Okay? So, meron naman silang 10 eh. Meron siyang 10, meron siyang 11, meron, tama na. Okay po? Kasama po. Opo. Yes. Next, yung union ng E and G. Pag pinagsama mo ang union ng G, E and G, di ba ito ang G, ito ang E. Okay? Oh. So, ito lang po ang union nila. Ito at saka ito. So, ano yon? 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 6, 4, ano pa? 5, 6, 5, 11, 6, 6, 9, 9, 10, 10, 10, 11. 11. Kasi sabi niya G, di ba ito ang G? Yan. So 5, 9, 10, 11. Nandyan po. 5, Opo. 9, 10, 11. Nandyan. Tapos dito naman po, 1, 3, 4, ano pa? 5 and 6. 5, 6. Tama po. Yan po yung union nila. Union. Tapos, ang intersection ng E and G. Diba ito ang E? Tapos ito ang G. Nasaan po ang intersection nila? 5 po. 5. Hindi pwede yung 9. Intersection lang po ito ng F and G, yung 9. Pero ang intersection nilang tatlo ay 5. Intersection din ng dalawa. Ng E, ito po yung E, set E and set G. Ang kanilang intersection ay 5. Okay po? Kapag meron pa dito, kasama po, ibibilang natin. Then, the union of F and G. Asan ang union ng F and G? F and G. Pag union po, ay pagsasamahin lang natin. So, 4, 5, 5, 7, 10, 8, 8, 9, 9, 10. 8, 9, 10, 11. Okay po? Then, Opo. the cardinality of the union of E, F, and G. Asan ba ang ano? E, F, and G. Ano ba ang kanilang intersection? Ng tatlo? 5. 5 lang? 5. Ilan ang bilang ng 5? Isa lang po. Isa. Isa lang. Okay, so letter I na tayo. The cardinality of the intersection ng F and G. Asan ba ang intersection ng F and G? 5 and 9. 5 and 9. Kaya po, dalawa. Gets? Naintindihan? Opo, sir. Opo. Okay. Opo, sir. Opo, sir. So, it's your turn to do the activity. Activity number 4. Yan po ang sasagutan ninyo sa module. Instead na using the module, doon na rin magsasagot, wag na lang po. Lalo na kung hindi naman kayo makapag-print. Sa papel na lang po, sa malinis na papel, after doing it, all you have to do is picturean, then isi-send dun sa ating output GC. Okay po? Okay Naintindihan? po. Opo, sir. Okay po. So, hanggang dyan lang. Okay po, sir. 3:32 na tayo. Thank you for listening. Hope
everything is clear. Thank you. Right? Maraming salamat Thank po. you po. Thank you po, sir. Paalam. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Paalam po, sir. Salamat Bye-bye po. po. Okay. Bye po, sir.